Ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninibe, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko." Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. At siya'y lumusong sa Jope at nakasumpong na sasakyan na patungo sa Tarsis. Sa gayoy nagbayad siya ng upa niyaon at siya'y lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat na anupat ang sasakyan ay halos masira. Nang magagayoy nangatakot ang mga taong dagat at dumaing ang bawat tao sa kani-kanyang Diyos, at kanilang inihagi sa dagat ang mga daladalahang nasa sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Ngunit si Jonas ay bumaba sa pinakaloob na bahagi ng sasakyan at siya'y nahiga at nakatulog ng mahimbing. Sa gayoy lumapit sa kanya ang puno ng sasakyan at sinabi sa kanya, "Anong inaakala mo o matutulugin? Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos. Baka sakaling alalahanin ng Diyos tayo upang huwag tayong mga matay." At sinabi ng bawat isa sa kanila sa kanyang kasama, "Magsiparito kayo at tayo'y mangagsapalaran upang ating maalaman kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin." Sa gayoy nangagsapalaran sila, at ang palad ay nahulog kay Jonas. Nang magkagayoy, sinabi nila sa kanya, "Isinasamo namin sa iyo na iyong saysayin sa amin, kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin. Ano ang iyong hanap buhay? At saan ka nang galing? Ano ang iyong lupain? At taga saang bayan ka?" At kanyang sinabi sa kanila, "Ako'y isang Ebreo, at ako'y natatakot sa Panginoon, sa Diyos ng langit, na siyang gumawa ng dagat at ng tuyong lupain." Nang magkagayoy, nangatakot na mainam ang mga tao, at sinabi sa kanya, "Ano itong iyong ginawa?" Sapagkat talastas ng mga tao na siya'y tumatakas mula sa harapan ng Panginoon, sapagkat isinaysay niya sa kanila. Nang magkagayoy, sinabi nila sa kanya, "Anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin, sapagkat ang dagat ay lalo't lalong umuunos?" At sinabi niya sa kanila, "Ako'y inyong buhatin at ihagis ninyo ako sa dagat. Sa gayoy ang dagat ay tatahimik sa inyo, sapagkat talastas ko na dahil sa akin dumating ang malaking unos na ito sa inyo." Gayunmay ang mga lalaki ay nagsisigaod na mainam upang bumalik sa lupa, ngunit hindi nila magawa, sapagkat ang dagat ay lalo't lalong umuunos laban sa kanila. Kaya't sila'y nagsidaing sa Panginoon at nangagsabi, "Ipinamamanhik namin sa iyo, O Panginoon, ipinamamanhik namin sa iyo, huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito, at huwag mong ihulog sa amin ang walang salang dugo, sapagkat ikaw, O Panginoon, iyong ginawa ang nakalulugod sa iyo." Sa gayoy kanilang binuhat si Jonas at inihagi sa dagat, at ang dagat ay tumigil sa kanyang poot. Nang magkagayoy, nangatakot na mainam ang mga tao sa Panginoon, at sila'y nangaghandog ng isang hain sa Panginoon at nagsipanata. At inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin si Jonas, at si Jonas ay napasatian ng isda na 3 araw at 3 gabi.